inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung lahat tayo nanonood ng balita sa telebisyon. At usually kung ang ating pinapanood ay ang local news channel lang, karamihan sa mga balita ay tungkol lamang sa atin, sa Pilipinas, sa Maynila. Pero minsan, or during the course ng pagbabalita, nag-i-insert sila ng mga balita tungkol sa labas ng bansa. Hindi ko alam kung nakita nyo or narinig niyo ang balita tungkol sa bayan ng Israel, sa Israel, doon sa Middle East, na ngayon ay nagkakaroon ng isang matinding digmaan. Ang mga taga-Israel, ang mga Israelis, at ang mga Palestinians. Ang mga Israelis, binubomba nila ang Gaza Strip, na kung saan doon nakatira ang mga Palestinians, bilang ganti nila sa paglusob sa kanila ng mga Palestinians noong October 7, na kung saan maraming pinatay na mga Israeli at marami rin ang kinidnap nila. Now, hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang labanan na iyan. Si Tal Maznik ay isang Israeli. Kamakailan ay nabasa ko ang kwento niya tungkol sa kanya sa internet. Siya ang kauna-unahang Israeli na umayaw na mag-serve sa military nila at ipadala doon sa labanan. Sa mga Israeli kasi, kapag 18 years old ka na, babae o lalaki, kailangan meron silang tinatawag na mandatory military service. Wala kang choice kundi mag-serve sa military for I think 2 or 3 years. Kapag tinawag ka ng gobyerno, wala ka rin choice kundi tumugon at umoo. Pero sa lahat ng mga tao sa bansa ng Israel, tanging si Tal Maznik lang ang kauna-unahang umayaw. Nung tinawag siya ng gobyerno para mag-serve sa military nila at ipadala doon sa Gaza Strip, umayaw siya. Ano ang kanyang ginawa? Pumunta siya sa military camp kung saan siya pinapareport. Pagkabigay ng kanyang ID, sinabi niya, ayokong mag-serve. Hindi ko gusto na mag-serve sa military. At siya ay ikinulong for 30 days. After 30 days, pinalabas siya at binigyan ulit ng tinawag ulit ng gobyerno at sabi niya, ikukulong siya ulit for another 30 days. Sabi niya, kung hanggang kailan ito, hindi ko alam. Pero sabi niya, iisa lang ang naiintindihan ko. Hindi giyera ang solusyon sa problema ng mga Israeli at Palestinian. Sabi niya, hindi ako sumusuporta sa terorista, hindi ako sumusuporta sa Hamas. Sabi niya, ako ay para sa kapayapaan. At kapayapaan, sabi niya, ang magiging solusyon sa giyera, sa problema na nangyayari sa labanan between sa mga Israeli at mga Palestinians. Siya ang tanging Israeli na umayaw na mag-serve. At alam niyo ano ang tingin sa kanya ng karamihan? Traidor. Saan man siya makita, traidor ang tawag sa kanya. Kahit yung kanyang mga sariling mga kapamilya, kamag-anak, ang tingin sa kanya, hindi maganda ang kanyang ginagawang ehemplo. Ang tingin sa kanya, isang tao na hindi makabayan, isang tao na traidor sa bansang Israel. Pero sabi niya, kailangan kong manindigan. Dahil sabi niya, ayokong madungisan ang kamay ko ng dugo ng mga inosenteng bata at tao sa Gaza Strip na namamatay. Ayaw niyang madungisan ang kanyang kamay. Nanindigan. Hindi para sa kung ano ang pinaniniwalaan ng nakararami. Nanindigan para sa kanyang sarili kung ano ang nakikita niyang tama. Tama na hindi tama sa karamihan, kundi tama para sa iilan lamang.
kung nakinig tayo sa unang pagbasa, yun din po ang sinabi ni na Pedro at ang ibang mga apostol sa Sanhedrin at sa mga Pariseyo. Susundin namin ang Diyos, hindi namin susundin ang tao. Mga salita na naging dahilan upang mapahamak din ang mga alagad. Bakit nila sinabi ang ganito? Bakit sila nanindigan sa kanilang sarili na mas gugustuhin pa nilang mamatay, mas gugustuhin pa nilang mapahamak, pero sinusunod ang Diyos kesa maging maayos ang buhay, pero sinusunod ang kagustuhan ng tao? Ano ang pinaguhugutan nila? Ito ay ang kanilang pinaniniwalaan at nakita nila mismo na si Jesus na pinatay ng mga Israelita at ng Sanhedrin ay muling nabuhay. Nanindigan sa katotohanan, hindi sa mali na pilit sinasabi ng mga Pariseyo at ng buong Sanhedrin. Nanindigan sa katotohanan dahil nakita nila, alam nila, at kumbinsido sila. Kumbinsido. Yun siguro ang term na pwede nating pagnilayan sa araw na ito. Kumbinsido po ba kayo sa inyong pinaniniwalaan, sa ating sinasampalatayanan? Kumbinsido po ba tayo sa Diyos na ating pinaniniwalaan? Kung ang sagot mo ay oo, ang susunod na tanong ay, naninindigan ba tayo sa mga bagay tungkol sa Diyos at mga itinuturo ng simbahan tungkol sa Diyos? Dahil kung hindi, baka pwede mong balikan ulit ang first question. Kung totoo nga bang kumbinsido ka, o pinipilit mo lang makumbinsi ang iyong sarili, pero hindi ka naniniwala. Dahil sumasalamin ang ating sinasabi at ginagawa kung ano ang nasasaloob sa ating puso. Yun po ang ginawa ng mga alagad. Yun din po ang ipinapaalala sa atin. Sa maraming pagkakataon ng ating buhay, sa ating panahon ngayon, maraming mga pangyayari ang tumatawag sa ating atensyon. Maraming mga sinasabi ang ibang mga tao na nangangailangan upang manindigan tayo, hindi para sa kanila, kundi para sa kung ano ang ating pinaniniwalaan at nakikitang tama. At sa maraming pagkakataon, sinusunod natin kung ano ang kagustuhan ng lahat, kung ano ang convenient sa lahat. Sabi ni Tal Maznik, maraming ibang Israelita, mga Israeli, na ayaw sa labanan, ayaw sa giyera, pero wala silang choice. Dahil sabi niya, kasama ito sa kanilang konstitusyon. Pero sabi niya, hanggat may buhay, may choice tayo. Pwede tayong pumili. At totoo nga ang sabi niya. Hanggat nabubuhay tayo at nakikita natin ang tama at mali, lagi tayong pipili. Lagi tayong merong kakayahang pumili. At sa ating pagpili, ang impluwensya hindi mula sa ibang mga tao. Ang impluwensya ay kung ano ang nasa loob ng ating puso. Kung ano ang ating pinaniniwalaan. Kung ano ang tama. Kung ano ang nakakakumbinsi sa atin. Hindi man natin nakitang muling nabuhay si Jesus tulad ng mga alagad na physically nakita nila. Pero sa ating pananampalataya na ating ginunita noong nakaraang Semana Santa, sinabi sa atin sa mga pagbasa ang katotohanan ito. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang totoo ang Diyos? Kumbinsido ka ba sa iyong pinaniniwalaan? Ano yung mga masasabi mong dahilan na nakakakumbinsi sa iyo na totoo ang Diyos sa mga pangyayari sa iyong buhay?